hottest internet station. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. This is my only favorite station. Sumasahim papawid mula sa Damulog Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, John Branden. operasyon. Tawag sa pilot ang mga rin sa Comando Brand. Kandali sa Motor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online. Gikan sa lawak balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Kini ang Shine Balita. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Sa buong mundo. Higala, mayong hapon, welcome na usab sa lain natong pagpanaguban ni itong programa. Alang sa paghatod sa mga labas nga balita sa inyong tagsa-tagsa kanahimutangan. Mayong hapon, Damulog Bukidnon, maulan nga hapon kanatong tanan. Kalit lang nga may bundak ang makusog nga ulan karong mga oras sa mga kasyайн. Mga kasyайн, mga kaiksuunan, mga binating viewers, welcome na usab sa lain natong pagpanaguban. Alang sa paghatod sa mga balita nga nagakahidabo, mga labas nga balita karong hapuna. Alang sa balitang lokal, balitang national, international, showbiz, og sports. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online sa mga tag-iyang tagdumala nining mga istasyon. Sa ngalan usab sa atong chief reporter, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Kauban ang atong mga tigbalita, atong mga mobile journals, alang sa paglabyog sa ilang mga balita sa ilang tagsa-tagsa kanahimutangan. Mga kasyahin, ako si Jay Ferulino Gatmin. O kini ang Shine Balita Nationwide. Live kita nga makita karon pinagi sa Facebook, i-search lamang og pag-follow Shine Broadcasting Online. Mayong hapon, Damulog Bukidnon, ingon man sa kasigbit nga mga kalungsuran, sa atong mga kamerkaduhan karon, sa atong mga drivers nga mga sweet lovers. Mayong hapon kaninyong tanan, ingon man sa atong mga kaigsunan sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Naot nga okay ang inyong mga pagpinikay-sikay karong hapon na. Standby lamang kay karong taw-taw dihaton nato ang mga labas nga balita nga angayan ninyong masayran mga kasyайн. Timbayan tag mayong hapon din ha kang Ate Jam. Good afternoon everyone. Mayong hapon usab din ha kanimo Ate Jam. Kang Ma'am Vicky Custodio. Nanonood siya ngayon, Ma'am Vicky. Magandang hapon sa inyo dyan. Dyan sa Pampanga. Happy watching everyone. Mabuhay po kayo.
Mabuhay din po kayo, Ma'am Vicky. Happy 53rd araw ng Damulog. Oh, mga taga Damulog, happy 53rd araw. Damulog, Bukidnon. Oh, pakibati naman po di na natin maklaruhin natin. Pakibati naman po si Dranrib Carol ng happy birthday na nasa United Kingdom. Oy, Dranrib, Sir Dranrib Carol. Pagbati mula kay Ma'am Vicky Custodio. Si Dranrib Carol na nasa United Kingdom. Happy birthday po sa inyo dyan, sir. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at nasa mabuting pangangatawan ngayong araw na ito. Happy birthday sa inyo dyan sa lahat ng mga nag-celebrate ng birthday ngayong araw na to. Happy birthday sa inyong lahat. Happy, happy, happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy, happy, happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. Parenta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 5 gis na sa hapon. Adlaw karon nga Lunes pizza 12 bulan sa Agosto tuig 2024. O kasamtangan nga nagselebrar ang araw karon sa Damulog, Bukidnon. Magsugod na siya 15 hangtod sa 16. Sa kadtong gusto mulaag dinis Damulog, Bukidnon ha. Alang sa pagselebrar sa araw 53rd araw ng Damulog. Nasi Ati Jam diri anlang mamudawat kaninyo mga turista andam yang dawaton. Atong gusto mo laag dinis Damulog, Bukidnon naas Ati Jam andam mudawat kaninyo. Ako andam gyapon ko mudawat pero kamoy pagdala og balon. Para sa atong mga pagpanaguban, maayong hapon din ha kang Sir John Carampel. Sir, daghang salamat sa imong pagbiyahe. Maayong hapon din ha sa Malaybalay, Bukidnon. Kumusta karon ang Malaybalay, Bukidnon? Hinaot nga okay ang inyong mga pamahon-pahon, ang inyong mga pagpanikay-sikay din ha karong adlaw. O ganyan ang mga headline sa atong mga balita karong hapon na mga ka-shine. Shine Balita Nationwide Headlines. Una sa atong balitang lokal, alias Yanyan, arestado sa drug bypass operation sa lungsod sa Don Carlos, Bukidnon. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa atong ikaduhang balitang lokal, lalaking padulong na unta matulog, gitigbas. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa atong regional news dito sa Davao, PNP nanawagan sa mga taga-sunod ni Kibuloy nga dili ibabagan ang ilang pagpangita sa pastor. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa atong ikaduhang kuna sa atong unang balitang nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos kinundina ang air incident sa Baho di Masinloc. Hinikayat ang China maging responsable sa kanilang aksyon. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa atong ikaduhang balitang nasyonal, Department of Health ni pasalig nga adunay igong supply sa doxycycline dungan sa nagkagrabing mga kaso sa leptospirosis sa nasod. Shine Balita Nationwide Headline. O sa atong balitang internasyonal, patayng lawas sa 62 ka mga pasahero sa nahagsa nga eroplano dito sa Brazil na recover na. Shine Balita Nationwide Headline. Sa atong ikaduhang balitang internasyonal, -12 ang patay human sa nagdahili sa yuta sa Ugandan, capital. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa atong balitang sports, Paris Olympics, kuna 2024 Paris Olympics hingpit ng gitakupan
usami dominar sa tali sa Paris Games mao ang United States of America. Shine Balita Nationwide. Kid Og samtang sa atong balitang makakurat. Makuratan kita ani nga balita. Ay balitang makakurat man. Sa atong balitang makakurat, French Olympic diver viral tungod sa pagbukol sa iyang swimwear. Gitanyagan og lifetime supply sa underwear. Shine Balita Nationwide. Headlines. Cool ba ni nga headlines kaya kung mubukol dahil nga itong underwear, tagaan kita og lifetime supply. Busa magpabukol-bukol natin sugod lugar ani karon. Shine Balita Nationwide. Headlines. Samtang liliw usab nato ang mga nahipos nga mga balita usab sa ato mga mobile journals, sa ato mga reporters nga nanukad sa gawas nga bahin sa ilang mga headlines. Sugdan nato kang mobile journal numero 15 Floribet Penarejo sa iyang headlines. Pulis at misis na nagnakaw ng 8 patrol bike ng Quezon City Police District Timbog. Ang dami naman ng ninakaw. 8 patrol bike. May gani kay nadakpan. Alamin natin ang balitang yan mamaya-maya lamang sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 15 Floribet Penarejo. Sa headlines naman ni Mobile Journal numero 16 Danilo Dan Penarejo. Sa kanyang headlines, trend ng MRT3 tumirik. Alamin din natin ang balitang yan sa pagbabalita o pag-uulat ni Mobile Journal Danilo Penarejo. Sa headlines naman ng ating chief reporter, Mobile Journal numero 10 Richard Calvario, first aid and basic life support itinuro sa community. Saan kaya ito? Aalamin din natin yan ang pag-uulat ni Mobile Journal numero 10 Richard Calvario. Sa ulat naman ni Floribet Penarejo Mobile Journal numero 15, 10,000 teaching allowance ng mga guro. May 10,000 palang allowance ng mga guro. Ano to, ibibigay o binigay na? Aalamin natin yan mamaya-maya sa pag-ulat ni Mobile Journal numero 15 Floribet Penarejo. Sa headlines naman ni Mobile Journal numero 17 Vicky Custodio, programang pangkalusugan para kay Mr. at Mrs. Ano kayang magandang programang ito? Yan ang mga aabangan yung mga balita maya-maya mga kasyahin. Naihatid sa atin ang mga mobile journals ng ating mga reporters na anaakaroon sa ilang tagsa-tagsa kanahimutangan. Kanaguban pang mga balita atong atangan sa atong pagbalik. Standby kay mubalik kita human lamang sa pipila ka mga advertise. Ang tubig importante sa atong panglawas, kini aduna importante nga papel sa daghang gimbuhaton sa atong kalawasan. Lakip na diri ang pagdala sa mga sustansya sa mga selula, pagpanalipod sa atong mga joints o organs ug pagmintinar sa saktong temperatura sa atong kalawasan. Ang pag-inom og igong tubig makatabang aron makapugong sa dehydration o aron mahilikay kita sa constipation o kidney stone. Sa higala, batasana sa pag-inom og tubig matag adlaw. Ani ana ang Rose Droplets Water Refilling Station. Andam mo serbisyo kaninyo ug makasiguro ka nga limpyo ug masaligan ang ilang tubig. Andam usab silang mo deliver diha sa inyong panimalay. Tawagi o text lamang sa cellphone number 0951-837-1543 o pangitaa ang ilang buutan ug maabebihon nga tag-iagtag numala nga si Mr. and Mrs. Genevieve Codilla Garcia. Rose Droplets Water Filling Station for clean and safe drinking water. Ang Rose Droplets Water Filling Station ana mahimutang sa Purok 7, New Talamban Spring, Kibawi, Bukidnon.
Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal. Gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo o guban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busaya na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Sa buong mundo. Sigala mga kasayan, balik ta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 5:20 na sa hapon. O ganyan na ang hingpit nga asoy sa atong mga balita. Unang bulyada sa atong balitang lokal, arestado sa gilusan nga drug bypass operasyon. Ang usa ka alias Yan pasado alas 7 sa buntag adtong nakalabayng adlaw dito sa Purok 6A, Poblacion Sur, Don Carlos, Bukidnon. Si alias Yan usa ka lalaking nagpangidaron og 20 anyos. Napalit sa nagpailang nga pulis ang posture buyer ngadto sa suspect ang usa ka pakete sa gituhang drugang shabu nga mukantidad sa 500 pesos. Pagpahigayon sa body search, laing mga pakete sa gituhang druga pang nakumpiska gikan sa suspect nga mukantidad sa kapin sa 15,000 ka pesos ug mutimbang sa 2.25 gramos. Gidala na karon sa municipal gidala na sa Don Carlos Municipal Police Station ang suspect samtang ginaandam na ang kasong ipasaka batok sa mao nga sospetsado. Sa ikaduhang hanay sa atong balitang lokal, pugsanong gisulod o gitigba sa iyang kaugalingong Pinoy-anan ang usa ka lalaki pasado alas 10 sa gabi adtong adlaw Sabado didto sa Purok 14A, Sitio Limos, Muswan, Dulugon, Maramag, Bukidnon. Ang biktima usa ka 27 anyos nga lalaki o residente sa naisgutang lugar. Sumala sa report nga padulong na unta matulog ang biktima sa dihang kalit lang miabot ang duha ka individual ug nangita kaniya. Wala kini bali-baliha sa biktima hingnon nga pugsanong misulod ang mga suspek ug didto gitigba sa ulo ang biktima. Wala pa mailuna ang duha ka suspek o gitabangan pa nila kini og kulata. Sa dihang aduna pa'y nakatawag og tabang, dito na misibat ang mga suspek palayo sa balay sa biktima. Padayon pa karon ang ginatiman sa mga doktor ang biktima. Sa balay Tambalanan, samtang nadakpan na usab ang mga suspek, human gilusad ang hot pursuit operation sa kapulisan. Unang report atong dawaton gikan sa atong mobile journal numero 15 Floribet Penerejo. Gikan nanukad kini dito sa Luzon, dito sa Cavite. Pulis at misis na nagnakaw ng 8 patrol bike ng Quezon City Police District, Timbog.
Sayron ta ang dugang detail mahitungod ining balita sa pag-report ni Mobile Journal numero 15. Floribet Pinarejo. Floribet, please come in. Sa buong mundo. Misis na nagnakaw ng ulong patrol bike ng QCPD Timbog. Nadakip na ang mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD ang suspendadong pulis at misis nito sa umano'y nagnakaw ng walong mountain bike na inisyu ng QC LGU bilang patrol bike sa ikinasang operasyon sa San Juan City, Kamakalawa. Kinumpirma ni QCPD Director PB Jean Rodrigo Maranan ang pagkakaaresto sa pulis na isang police corporal na dating nakatalaga sa QCPD Tactical Motorized Unit. Binitbit ang mga suspect mula sa kanilang bahay sa barangay Corazon de Jesus. Nadiskobring nawawala ang walong mountain bike nitong Agosto 2, dakong alas 6:30 ng umaga sa harap ng QCPD Grandstand Camp Karingal, Barangay Batukan, Quezon City nang magsagawa ng inspeksyon ang DTMU. Nagulat na lamang ang mga pulis na nanakaw ang patrol bike nang makita sa marketplace na binitbit na binebenta na ang mga mountain bikes ng 3,000 pesos bawat isa. Ayon naman sa seller, hindi niya alam na mga nakaw ang mga mountain bikes at binigyan lang siya ng pulis na halagang 24,000. Inihanda na ang kaso laban sa pulis at misis nito. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Banyawan Liniment Oil mula dito sa Imus, Cavite. Mobile Journal number 15, Floribet Pinarejo nag-uulat para sa Shine Balita News Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong report, Mobile Journal numero 15. Floribet Pinarejo dyan sa May Cavite. So dakpan tong pulis nga namaligya og mountain bike. Mao to'y angay sa mga sila ra po'y nagbaligya sa ilang mountain bike. Dakpan timbog dito sa Quezon City Police District. Mo'y angay. Parahin ta sa itong mga pagpanauban samtang atong oras alas 5:26 na sa hapon. Sa atong regional news dito sa Davao. Nanawagan ang kapulisan sa Davao ngadto sa mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ nga hunungon na ang pagbabag og tugutan nga luwas nga mopahigayon og search operation ng mga otoridad kang Pastor Apollo Kibuloy. Matud pa nga ang Happy Public Information Office sa Police Regional Office 11 kon PRO 11 nga si Police Major Catherine De La Rey manghinaot nga dili madugay makasilbin usab sila og warrant of arrest kang Kibuloy nga walay pagbabag sa iyang mga sumusunod. Usa nang gikataho kuna una nang gikataho nga ang QOJC nihatag og gibugaton nga ilang bantayan og babagan kung iserve sa Philippine National Police ang ilaing warrant of arrest batok sa pastor sulod sa ilang compound. Kay nunduman nga dunay nahitabong kasamok tali sa PNP Criminal Investigation and Detection Group og sa mipuli ni Kibuloy ni adtong Hunyo 10 dihang gisuwayan pag-serve sa kapulisan ang warrant of arrest ni Kibuloy. Ang mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ kunan nangatarungan nga ang maong lakang gituyo aron mahadlok og mapugos si Kibuloy sa pag-surrender. Kinanagatubang karon og mga kaso ubos sa Section 5 sa Republic Act 7016 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ubos sa Section 10A. Laing report atong dawaton gikan sa atong Mobile Journal numero 16, Danilo Pinarejo. Sayang headlines, train ng MRT 3 Tumirik.
Nakatutok sa balitang yan si Mobile Journal numero 16 Danilo Pinarejo doon sa Cubao. Dan, please come in. Ng MRT, Tat3 tumirik. Tumirik ang isang train ng Metro Train Transit Line 3. MRT 3 matapos na dumanas ng isyung teknikal kahapon. Sa abisyo ng MRT 3, nabatid na dakong alas 8:37 ng umaga na magkaabirya ang train sa northbound lane sa pagitan ng Boni Avenue sa Mandaluyong City, sa Guadalupe Station sa Makati City at around 8:37 a.m. Today, a technical issue was reported in the leading car of train set in between the station of Boni Avenue in Guadalupe northbound. Anang MRT 3, dahil dito pinababa ang mga lulang pasahero ng train at inilipat sa kasunod na train. Ayon sa MRT 3, ang concerned train ay naging stable sa pocket track ng Shaw Boulevard Station dakong alas 9:03 ng madaling araw. At nakatakdang isa ilalim sa higit pang pagsusuri sa kanilang depot. Kaagad namang humingi ng paumanhin ang pamunuan ng MRT 3 sa mga pasaherong naapektuhan ng aberya. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil mula sa bayan ng Imus, Cavite. Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo nag-uulat para sa Shine Balita News Online Nationwide. Maraming salamat na Mobile Journal numero 16 Danilo Dan Pinarejo. Oras natin alas 5:30 na ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita sa ating balitang nasyonal. Mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring air incident sa bahagi ng Baho de Masinloc, kung saan nagpakawala ng drop flare ang multi-role aircraft sa rutang dinaraanan ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng routinary maritime patrol sa teritoryo ng bansa. Nakikiisa ang Pangulo sa matatapang na personnel ng Philippine Air Force. Sinabi ng Pangulo ang aksyon ng People's Liberation Army Air Force ay unjustified, illegal at reckless, lalo na at lumilipad ito sa sovereign airspace ng Pilipinas. Giit ng Pangulo na ngayong kumalma na sa karagatan, ito na naman ang China at nagsasagawa ng mga delikadong aksyon sa airspace. Binigyang diin ng Presidente na mananatiling committed ng Pilipinas para sa isang diplomasya at mapayapang paraan sa pagresolba sa anumang hindi pagkakaintindihan. Nanawagan ang Pangulo sa China na maging responsable sa kanilang aksyon sa dagat man o himpapawid. Sa dugang panghanay sa atong mga balita sa atong ikaduhang balitang nasyonal. Gipasalig sa Department of Health nga ang doxycycline nga gigamit sa pagtambal sa leptospirosis mapalit na sa merkado ug mga health centers. Kinitungod sa pagsaka sa hiyap sa mga pasyente nga adunay kaso sa maong bacteria infection nunot sa kaylap nga pagbaha sa Luzon niadtong milabayng mga adlaw. Apan bisan pa niini gipasabot ni Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo nga kinahanglan gihapon nga mokonsulta sa doktor sa dili pa mogamit sa maong tambal. Kinitungod kay giingong dili kini magamit sa mga mabdos ug mga bata. Nasangpit nga ang ahensya nagwagtang sa kahadlok sa publiko, gingon nga kini magamit og libre sa mga sentro sa panglawas sa mga publiko. Dugang report atong pagadawaton gikan kang Mobile Journal numero 10 ang atong chief reporter Richard Calvario. Sa kanyang headlines, first aid and basic life support itinuro sa community. Nasa balitang yan, nakatutok si Richard Calvario. Sir Richard, please come in.
Katatapos lang magsagawa ng first aid and basic life support training na ginanap sa Sagana Covered Court, Habaydos, Bacoor, Cavite. Ayon kay Bitter with Water Manager Ma'am Colleen, mahalaga na alam ng publiko ang mag-CPR. During my time, every second counts. Diba? Yung huli ko pong na CPR, that was 2018. Luckily, buhay. Diba? Nakakamiss din at masarap sa pakiramdam na marunong tayong mag-CPR. Diba? At Ang BDRRMO Bacoor, Cavite, ipinadala naman si Enrique Nalsaro upang ituro ang tamang diskarte ng pag-CPR. Ilang ulit. 5, 20 times 5. At padala. 150 sa loob ng 2 minutes. Very good. Suportado naman ni Habaydos Kapitana Miles Bautista ang naturang programa na ginanap sa kanyang barangay. Dumalo naman sa naturang first aid training ang komite ng Barangay Disaster Risk Reduction Management ng Habaydos na si Kagawad Tan Ira. Tumanggap naman ng mga tatanggap naman ng mga certificate at binigyan ng first aid kit ang mga dumalo ng naturang training. Ang Bitter with Water Philippines ang nagbigay ng mga first aid kit sa mga dumalo. Pinasalamatan naman ni Ma'am Angie Esparago ang lahat ng dumalo sa naturang first aid and basic life support training. Thank you so much at nakalagdag namin kayo ulit sa time, sa pagbigay ng time. Ayan. At syempre sa ating facilitator from disaster department. Ang balita na to hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil mula dito sa Bacoor, Cavite. Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Nationwide. Wow! Maraming salamat, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Trentaisingko minutos na human milapas ang alas 5 sa hapon. Padayon ta sa atong mga hanay, sa atong mga balita. Sa atong balitang internasyonal, na-recover na ang tanan nga patayng lawas sa mga pasahero sa nahagsa ang aeroplano didto sa Brazil. Sumala sa mga otoridad sa Brazil, nakit-an usab nila ang itom nga kahon sa ATR 72-500 nga aeroplano sa lugar nga nahagsa sa lungsod sa Vinhedo nga 80 kilometros gikan sa San Paulo. Sa kinidibukan, 62 ka mga lawas nga gilangkuban sa 34 ka lalaki. 28 ka mga babae ang gidala sa morgue sa San Paulo alang sa pag-ila sa pamilya. Kahinumduman ni atong Bernes dihang nahagsa og nibuto sa balay ang nahisgutang eroplano nga mikipatagan sa kumpanya nga Vopas. Sa pagkakaroon, nagpadayon paghihapon ang investigasyon sa mga otoridad sa maong insidente. Sa lain pang hanay sa balitang internasyonal, nikalas og laing menos 12 ka kinabuhi ang nahitabong pagdahili sa yuta sa usa ka landfill sa Kampala, Uganda capital. Ang insidente nahitabo human sa kusog nga ulan sa dihang ang mga seksyon sa landfill nahugno og mitabon sa pipila ka mga balay nga anaa sa duol. Gitaho usab sa Kampala Capital City Authority nga ang mga kawani sa gobyerno og Red Cross nga nangita sa lugar nakaluwas og 14 ka mga tawo apan daghan paghihapon ang natanggong og padayon nga gipangita. Ang landfill na ilhan nga Kitisi nagsilbi nga inusarang basurahan sa Kampala sulod sa mga dekada og nahimo ng dakong bungtod. Nasayr nga dugay nang nireklamo ang mga residente sa mga peligro nga basura gikan sa site nga naghugaw sa kinayahan og nagbutang sa peligro sa mga tao. Sa karon padayon pa ang pagpangita sa uban pang mga tao dito sa maong lugar. Dugang report atong pagadawaton gikan kang Mobile Journal numero 15.
Floribet Pinariho nagbabalik. 10,000 teaching allowance ng mga guro. Ato sa pangitaon. Okay, alamin natin ang balitang yan mula kay Floribet Pinariho sa kanyang headline. 10,000 teaching allowance o teacher's allowance ng mga guro. Ano to, binigay na ba o ibibigay pa lang? Alamin natin ang balitang yan mula kay Mobile Journal numero 15, Floribet Pinariho. Bet? Misis na 10 nagnakaw teaching ng allowance patrol bike ng mga QC guro Pidi sa pampublikong Timbog. paaralan Nadakip maaari na nang ang mga tauhan matanggap ng sa Quezon susunod na City taon. Police Inilabas District na o ang Implementong QCPD. Rules and Regulations or IRR ng Kabalikat sa Pagtuturo Act KAP na layong itaas sa 10,000 ang teaching supplies allowance ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Masaya si Senator Ramon Bong Revilla, ang punong may akda at sponsor ng batas dahil matagal man ang naging laban ay ipanalo pa rin nito para tulungan ang mga guro sa gastusin sa kanilang pagtuturo sa eskwelahan. Kasabay nito ang paghingi ni Revilla ng pansamantala ng pasasalamat kay Education Secretary Sani Agara sa agarang pag-aproba ng nasabing IRR. Simula sa susunod na taon, makakatanggap ang lahat ng mga guro sa pampublikong paaralan ng 10,000 piso or 10,000 pesos para maging tulong sa pagbili ng mga teaching supplies at materialis, pagbabayad ng incidental funds at pagpapatupad o pagsasagawa ng iba't ibang learning delivery modalities. Dagdag pa ni Revilla, marami pa itong nais na isulong sa panukala para ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng mga guro sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Senator Bong Revilla, dahil talagang napakalaking tulong nito para sa mga guro. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Lemon mula sa Imus Cavite Mobile Journal number 15, Floribet Pinareho, nag-uulat para sa Shine News Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong napakagandang balita, Mobile Journal numero 15, Floribet Pinariho. Makakatanggap na ng allowance pero next year pa, ayon sa pag-uulat ni Floribet Pinariho. Galing kay panukalang batas, hindi kay Senador Bong Revilla Jr. Alang sa itong mga maestrong maestra, makadawat sila sa sunod tuig og 10,000 pesos. Sa iba pang mga balita, sa mga headlines na nanggagaling sa ating mga mobile journals, mula naman kay Mobile Journal numero 17, sa kanyang headlines, programang pangkalusugan para kay Mr. at Mrs. Ano kaya ang magandang balitang to? Alamin natin ang balitang yan mula kay Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Ma'am Vicky, please come in. Halos sa 50 mga kababayan ang naserbisyuhan ngayon. Araw ng proyekto ng Municipal Health Provincial Office, kaugnay sa programang Kung Maliit ang Pamilya, Kayang-Kaya ng Lokal na Pamahalaan. 15 mga kababaihan ang libreng sumailalim sa bilateral tubal ligation, habang naman ang mga kalalakihan na bigyan ng libreng non-scalpel vasectomy procedure sa mobile clinic bus na dala ng DKT Philippine Foundation. Bukod sa pagpapatali, 25 ang nanay din ang nais mag-agwat ng panganganak ang napag-progestive dermal implant at removal. Libre ding ipinamigay bilang bahagi ng family planning ang ilang mga short-acting method gaya ng condoms,
injectables, and pills. Ang gawaing katuwang ng DKT Philippines ay Camp Nenyada, pakaugnay sa pagdiriwang ngayon ng Agosto ng Family Planning Month. Ayon kay Municipal Population Officer Maria Cristina Trinidad, ang tamang pag-aagwat sa panganganak ay malaking tulong sa bawat pamilya. Marami anyang mga pagpipilian at maaring sumangguni ang mga kababayan sa kanilang tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes. Dagdag naman ni Konsehala Aurea Natividad na siyang tagapangulo ng Lupon ng Kalusugan, Sangguniang Bayan at isang obstetrician gynecologist, kailangan maging tiyak ang bawat nanay at tatay na kanilang pipiliing paraan ng family planning. At kung maliit ang pamilya, kayang-kaya ay programa ng Pamahalang Bayan sa pangunguna ni Mayor Jerry Calderon at pinasimulan pa nung panahon ni dating Mayor, Vice ngayon Overall Program Coordinator na si Vice Mayor Jerry Calderon. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Panyawan Liniment Oil mula dito sa Rizal. Vicky Custodio, Journal numero 17 para sa Shine Online Balita. Maraming salamat sa iyong pag-uulat, Journal numero 17, Vicky Custodio. Padayon sa itong mga balita, alas 5:44 na sa hapon. Maayong hapon din na kang Kintoy Ledisma, nagalantaw siya karon. Hi DJ, good PM. Mo ka na ang iyang mensahe. Maayong hapon po din na kanimo Kintoy Ledisma. Hinaut okay kapas all right din na sa imong nahimutangan. Kumusta ang imong mga pagpanikay-sikay din na karong hapon na? Hinaut nga nagpabiling kabaskog kapiskay sa atong mga panglawas din na, sir. Parahin ta sa atong mga pagpanaguban samtang sa atong balitang sports. Hingpit nang gitakupan ang 2024 Paris Olympics human sa pipila kaadlaw nga pakigtigi ug pakigsangka sa mga atleta gikan sa nagkadayang mga nasod aron sa pagpakita sa ilang kahanas. Ning Olympics 2024 malampusong nabawi sa United States of America ang top spot sa medal tally. Mga oras sa wala pa ang closing ceremony sa Paris 2024 Olympics. Nihimo kinay pinaagi sa katalagsaon nga panagsangka sa basketball team sa mga babae tali sa Team USA ug host country nga France. Ang mga player sa basketball sa France hapit usab makahimo sa usa ka mga all-time Olympic upsets apan nagipugan kini sa mga Amerikano ug midaog lang sa labaw sa usa ka puntos 67-66. Kini ang ilang ikawalong sunod-sunod nga Olympic gold sa women's basketball ug ika-40 usab nga gold medal sa US sa medal table sa Paris Games. Susama kini nga gidaghanon sa 40 ka bulawang medalya sa China apan ang US adunay 44 ka silver ug ang China 27 lang. Og sa kinadibuk-an adunay 126 ka medalya kung itandi sa 91 alang sa Chinese. Ang Japan mitapos sa ikatulo sa medal taling adunay 20 ka bulawan susamang pwesto ni adtong Tokyo 2020. Mao kini ang labing maayong paghakot og medalya sa Australia og mitapos sa ikaupat nga may 18 ka mga golds. Samtang ang host nga France mitapos sa ikalima nga may 16 ka mga bulawan. Ang ilang mga labing maayong resulta sukad niadtong 1900s sa dihang sila usab ang nag-host sa Olympics. Og sa atong balitang makakurat. Sa atong balitang makakurat, makuratan gid kani kay balitang makakurat man. Siya rog di makurat. Friends Olympic diver. Taga Friends diver na siya. Viral tungod sa pagbukol sa iyang swimwear. Gitanyagan og lifetime supply sa underwear. Iso ka diver nibukol man ang iyang underwear. Napansin kay kinibukol man siguro murag medyo dako gyud siguro. Gitanyagan hinuon og lifetime supply sa underwear. Mao ni ang atong balitang mga kurat.
Hingpit na nga gitakupan ang 2024 Paris Olympics apan pipila ka mga atleta ang milingaw o mihugyaw sa tibok kalibutan sama na lang sa usa ka French Olympic diver nga si Jules Boyer. Tungod sa niumbok sa iyang underwear, nakaani kini og mga pagdaig, nakuha usab niini ang sikat nga underwear company og nitanyag og lifetime supply sa swimwear kang Jules Boyer. Kini human nag-viral ang pictures ni Boyer kung asa makit-an nga mitigbabaw ang iyang kinatao samtang nagasuksok sa iyang swimwear sa pagdula niini sa Paris 2024 Olympics. Sumala sa kumpanya nga nailhan sa ilang ball hammock pouch underwear nga maghatag sila kang Boyer og libre nga underwear hangtod buhi pa kini. Sus, hangtod lifetime giday. Giputyag sa kumpanya, gusto nila nga matabangan si Boyer nga maprotektahan ang iyang kinatao alang sa mga musunod pa nga mga Olympics. So, gwapo dahil nino og mapakubukol-bukol punta basta hindi mapansin punta nila. Pero di man ta mapansin ani kay gamay man. So mao kadto ang usa ka diver sa Paris Olympics nga taga France nga nalingaw gyud og nihugyaw ang tibuok ka kalibutan gyud kay nag-viral kini. Nag-viral ang iyang pagbukol sa iyang swimwear. Daki, po siguro kayo daki. Mo nang mubukol. Ato kay di man nimgid mubukol. Saan ta man ipagpabukol? Butangan na natong props. Butangag props daw ingon diri si Kwan, no? Para daw mapansin. Mga kasyan, mga igsunan mo ko to mga naglangkob sa atong balita karong adlaw nga Lunes. Pitsa 12 bulan sa Agosto ito 2024. Wa naman tayo igong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Atong mga kasyan, mga kaigsunan nga nagtanaw karon daghang salamat kaninyo sa atong mga mobile journalist nga naghatod sa mga balita karong adlaw. Sa atong mga viewers nga walay puas sa pagtanaw pagsunod kanato sa atong programa. Daghang salamat kaninyo. Sa katong wala pa naka-follow, i-search lamang sa inyong Facebook Shine Broadcasting Online alang sa pag-follow aron makita ninyo ang mga labas nga mga balita, mga entertainment o guban pang mga programa dinhi sa Shine Broadcasting Online. Sa ngalan na lang sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online sa atong station manager Jam Grande. Ang atong chief reporter, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Ingon naman sa atong mga mobile journals nga nanukad sa gawas nga bahin alang sa paghipos sa mga balita nga ilabyog dinhi sa atong sibyahan. Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Journal numero 16, Danilo Pinarejo. Journal numero 15, Floribet Pinarejo. Mobile Journal numero 13, Jam Grande. Mobile Journal numero 9, Arlene Alevio. Mga kasyahin, daghang salamat sa inyong pagpag-iwan kanamo. Ako si Jay Ferulino Gatmin, ang inyong tagapagbalita o kini ang Shine Balita Nationwide.
Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, John Branden. Operasyon tapos sa fighting ng mga rin sa Comando Brand Candeli sa Motor Cavite Mobile Journal numero 10 Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Sumasahim papawid mula sa Namulog Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. This is my only favorite station.